Magandang araw, Sir Dave. Tawagin mo na lang akong Berto. Sanay na ako sa tahimik na buhay sa Marawi, kasama ang asawa ko. Hindi kami mayaman, pero sapat na para sa amin. May mga kaibigan kami, kilala sa buong lugar. At isa sa kanila ang laging kasama ko sa pag-inom at kwentuhan. Matagal na kaming magkakilala. Isang araw, habang nagkakape kami sa maliit na kanto ng barangay, lumapit sa akin ang kaibigan kong yun. Tila seryoso ang mukha niya. Iba sa karaniwang biro at tawa na sanay na akong makita sa kanya. Berto, may opera ko sa'yo. Malaking sweldo. Hindi ko pwedeng sabihin dito ang lahat, pero recruitment ito ng samahan. Napatingin ako sa kanya. Nagdadalawang isip. Ano bang samahan yan? May alam ka ba kung anong gagawin? Ngumiti siya, parang may itinatagong lihim. Hindi ko pwedeng sabihin lahat, basta ang kailangan nila, lalaki, kayang sumunod at may tiwala sa samahan. Hindi ko maiwasang isipin na baka mga rebelde yon. Ang balita sa amin sa Marawi, may mga grupo na nagre-recruit ng mga lalaki para sa hindi malinaw na plano. Parang delikado yata yan, sabi ko, pilit na pinipigil ang kaba sa dibdib ko. Ngunit dahil kaibigan ko siya, hindi ko agad pinaniwalaan. Sige, pero sa ngayon, tatanggi muna ako. Babalik ka naman siguro, di ba? Dugtong ko pa. Ngumiti siya. Oo, Berto, babalik ako. Pag-isipan mo na lang ah. Umalis siya at bumalik ako sa bahay. Ngunit hindi doon nagtapos ang kaba ko. Kinabukasan, kinausap ako ng asawa ko. Halatang nag-aalala. Berto, baka delikado yung kaibigan mo. Hindi mo alam kung ano talaga ang plano nila. Baka mapahamak tayo. Napatingin ako sa kanya. Ramdam ko ang bigat ng sinasabi. Hindi ko maiwasang isipin ang posibilidad. Hindi ko alam kung dapat ba akong magtiwala pa o hindi. Hindi nagtagal, dumating ang kapatid ng asawa ko. Lalaki rin. At seryoso ang mukha niya. Berto, nagre-recruit daw sila ng mga lalaki. Hindi malinaw kung anong gagawin pero parang may panganib. Dapat kayong mag-ingat. Sabi niya na parang nagbababala. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Ramdam ko sa sarili ko ang kaba at takot. Tinitignan ko ang asawa ko at nakikita kong pareho kaming nag-aalala. Siguro, kailangan na nating lumayo, sabi ko sa asawa ko. Agad kaming nagdesisyon na umalis sa Marawi. Hindi namin sinabi kahit kanino. Ang mahalaga lang, makalayo kami. Hindi namin inaksaya ang oras. Pag-uwi namin sa bahay, agad naming pinag-usapan ng asawa ko ang plano. Alam naming hindi pwedeng pabayaan ang sitwasyong yun. Ramdam namin ang panganib sa bawat sandali. Kailangan na nating umalis, Berto. Hindi natin alam kung ano ang balak nila. Huminga ako ng malalim. Ang desisyon ay mahirap, pero mas mahirap isipin na baka mananatili kami at mapahamak. Pinili naming umalis agad kahit wala kaming ideya kung saan pupunta. Basta makalayo sa Marawi. Kahit anong lugar, basta ligtas. Ang biyahe ay tahimik. Kahit na malayo na kami sa syudad, ramdam namin ang bigat ng sitwasyon. Sa bawat kanto ng bagong lungsod na dinaraanan namin, bawat ilaw ng kalye, bawat taong nakikita namin, parang may bantay sa likod namin. Hindi namin sinasabi sa kahit sino kung saan kami pupunta. Ang mahalaga lang ay makalayo at makapagsimula muli.
Ngunit kahit ligtas na kami, hindi maalis ang pangamba. Sa gabi, madalas akong gising. Iniisip ang kaibigan kong nag-anyaya sa akin at mga lalaking maaaring sumali sa samahang yun. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang balita. Ang giyera sa Marawi, kung saan nagre-recruit ang kaibigan ko, ay tuluyang sumiklab. Mga checkpoint, putukan, mga gusaling nasunog, at higit sa lahat, nabalitaan ko ang kaibigan kong yun, napatay din siya. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung sino ang may gawa, ngunit sa puso ko, alam kung hindi kami umalis, baka nadamay din kami. Sa gabing yun, habang nakaupo kami ng asawa ko sa bagong bahay, niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi namin kailangan magsalita. Alam naming pareho ang iniisip namin. Pasasalamat na nakaligtas kami at takot sa posibilidad ng nangyari sa amin kung hindi kami umalis doon. Mula noon, hindi ko na muling binanggit ang Marawi. Para sa akin, yun ay babala, aral at dahilan kung bakit buhay kami ngayon. Ako nga pala si Claire. Madalas na akong maglakad ng gabi dito sa amin sa Marawi. Maliit lang ang syudad at halos kabisado ko na ang bawat daan. Alam ko kung aling poste ng ilaw ang palaging mahina, kung aling kanto ang madalas walang tao, kung saan madalas tumambay ang mga tricycle driver kahit 10 oras na ng gabi. Pero may mga gabing kahit pamilyar ang paligid, may kakaibang bigat sa pakiramdam. Nung gabing yun, hindi ko maipaliwanag kung bakit parang ayaw kong maglakad. Wala namang kakaiba sa itsura ng kalsada. Pareho lang, iilang ilaw, saradong tindahan, at may hinang ingay ng hangin na sumisingit sa pagitan ng mga bahay. Pero ang katahimikan, parang kakaiba talaga. Habang naglalakad ako, yapak ko lang ang malinaw kong naririnig. Kahit mga aso na karaniwan ay biglang tatawol sa mga dumaraan, ay tila walang pakialam. Paminsan-minsan, lumilingon ako sa likod. Hindi dahil may naririnig ako, kundi dahil may kung anong pakiramdam na parang may nakamasid. Walang tao, walang sumusunod, pero hindi nawawala ang kaba ko. Habang papalapit ako sa isang bahagi ng daan na medyo madilim, doon ko siya napansin. May lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada. Sa unang tingin, wala namang espesyal. Mukha lang siyang isa sa mga karaniwang lalaking napasobra sa inom. Bahagyang nakayuko, hindi maayos ang tayo, at parang pasuray-suray kahit hindi naman naglalakad. Sinubukan kong wag na lang siyang pansinin. Sa totoo lang, ayaw kong makialam. Gusto ko na lang dumiretso at makauwi. Sanay na rin ako sa ganitong eksena. May mga taong pagod, lasing o kung anuman. Hindi na yun bago. Pero habang papalapit ako, may kakaibang pakiramdam na unti-unting bumibigat sa dibdib ko. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya lumilingon, parang naghihintay lang. Pinilit kong maging normal ang lakad ko. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, dumaan ka lang, sabi ko sa sarili ko. Ilang hakbang na lang ang layo ko, nang bigla siya nagsalita. Miss, halos mapatalon ako sa gulat. Mababa ang boses niya, paos. Parang matagal nang hindi nagsasalita o parang may kung anong mali sa tono. Hindi yun pasigaw, pero sa sobrang tahimik ng paligid, parang umalingaw-ngaw sa tenga ko. Hindi ako agad lumingon, nagpatuloy lang ako sa paglalakad.
Pilit na nagpapanggap na hindi ko siya narinig. Pero muli siyang nagsalita. "Claire." Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Huminto ang mga paa ko na parang may pumigil sa akin. Ramdam ko ang biglang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko siya kilala. Sigurado ako ron. Wala akong maalalang pagkakataon na nakita ko siya. Wala akong maalalang dahilan kung bakit niya malalaman ang pangalan ko. Ngunit malinaw na malinaw ang pagkakabanggit niya. Dahan-dahan akong napalingon. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, doon ko nakita ang mukha niya. Namumula ang mga mata, magulo ang buhok, at may ngiting hindi ko maipaliwanag kung bakit agad nagdulot ng matinding takot sa akin. Hindi yun ngiti ng isang normal na tao. Parang may kakaibang intensyon. Parang may balak. "Lumapit ka." Mahina niyang sabi. At sa sandaling yon, doon ko unang naramdaman na may mangyayaring hindi ko na makokontrol. Hindi ko na hinintay ang sunod niyang sasabihin. Pagkabanggit niya ng lumapit daw ako, agad akong umatras. Ramdam ko na ang kakaibang panganib sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Mabilis akong tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Una, mabilis na lakad. Pagkatapos, halos takbo na. Pero ilang segundo lang, may biglang humawak sa braso ko. Mahigpit. Napasigaw ako. Pero bago pa tuluyang makalabas ang boses ko, marahan niya akong hinatak. Nawalan ako ng balance at halos madapa habang pilit na kumakawala. "Bitawan mo ko." Nanginginig kong sabi. Walang epekto. Mas lalo niya akong hinila papunta sa madilim na bahagi ng daan. Yung lugar na halos hindi na naaabot ng ilaw. Napapalibutan ng mga damo at walang katao-tao. Doon tuluyang sumabog ang takot ko. Nagpumiglas ako. Sinubukan kong itulak siya. Sinubukan kong kumawala. Pero mas malakas siya. Hanggang sa bigla akong nawalan ng hangin. Isang matinding sakit sa tiyan ang nagpatigil sa akin. Sinuntok niya ako sa sikmura. Parang naubos ang lakas ko sa isang iglap. Bumigay ang mga tuhod ko. Bumagsak ako sa lupa. Umikot ang paningin. Gusto kong gumalaw. Gusto kong sumigaw pero parang hindi ako sinusunod ng katawan ko. Sa gitna ng hilo at takot, isang bagay na lang ang malinaw sa isip ko. Kailangan may magawa ako. Kahit nangihina, pilit kong kinapa ang lupa sa tabi ko. Kailangan may magawa ako. Dahan-dahan niyang inalis ang mga damit ko. Una yung pang itaas. Tapos hinahalikan niya ako sa liig. Alam ko na ang balak niya. Kaya kahit nanghihina, pilit kong kinapa ang lupa sa tabi ko. Hindi ko alam kung ano ang mahahanap ko. Kahit ano lang. Basta pag may makapa ako, ihahampas ko sa kanya. Tapos, may nahawakan akong matigas na bagay. Mabigat. Isang bato. Hindi na ako nag-isip. Sa natitira kong lakas, agad kong inangat at buong puwersang ipinukpok sa kanya. Napaatras siya. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya. At yun lang ang pagkakataong kailangan ko. Kahit nanginginig ang mga paa ko, pinilit kong tumayo. Halos bumigay muli ang katawan ko pero nanaig ang takot. Tumakbo ko ng tumakbo. Wala nang pakialam kung saan ako mapunta. Sa likod ko, naririnig ko pa rin ang paghabol niya. Sumusunod siya. Mas lalo akong nataranta. Makalipas ang ilang segundo, may nakita akong ilaw sa unahan at mga taong nakatayo sa gilid ng daan. Mga tanod. Halos madapa na ako kakatakbo, makalapit lang sa kanila. Hindi ko na napigilan ang iyak. Putol-putol ang boses ko habang pilit kong sinasabi ang nangyari. Agad silang kumilos. Agad nilang hinanap ang lalaki. Pero wala na siya. Parang naglaho sa dilim. Sa huli, hinatid nila ako pauwi sa bahay. Tahimik lang ako nun.
habang pauwi. Pero ang loob ko, takot na takot sa muntik mangyari sa akin. Akala ko tapos na ang lahat, pero makalipas ang ilang araw, may balitang kumalat. May natagpo ang patay na lalaki sa ilog. Hindi kalayuan sa lugar kung saan nangyari ang gabing yon. Hindi ko na sana yun papansinin. Pero nang marinig ko ang paglalarawan kung sino yon, nanlamig ako. Dahil kilala ko ang mukha na yon. Siya yun. Yung nagtangkang gumahasa sa akin. Walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Walang nakakaalam kung sino ang may gawa ng pagkamatay niya. Pero sa isip ko, may isang bahagi sa akin na nagsabing, siguro, yun ang hustisya na hindi ko na kailangan hilingin. At hanggang ngayon, tuwing naglalakad ako sa gabi, dala ko pa rin ang alaalang yun at ang boses na tumawag sa pangalan ko. Ayoko nang banggitin ang pangalan ko. Hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, ayaw ko pa ring maalala ng mga tao kung sino ako. Sapat nang alam nilang isa akong ordinaryong lalaking nakatira sa gilid ng Marawi bago sumiklab ang Marawi Siege. Tahimik ang gabi na yon. Sobrang tahimik na parang may mali. Sanay kami sa ingay ng motor, sa tawanan ng kapitbahay, sa mga asong biglang tatahol. Pero nung gabing yon, kakaiba. Parang pati hangin, hindi mo maririnig. Hindi ako makatulog. Mainit ang panahon at may kung anong kaba na hindi ko maipaliwanag. Bumangon ako para uminom ng tubig. Habang naglalakad ako sa loob ng bahay, may narinig akong kaluskos sa likod. Mahina pero malinaw sa pandinig ko. Akala ko kung anong hayop lang. Lumapit ako sa bintana ng bahagyang nakabukas. Doon ko sila nakita sa dilim. Dalawang anino. Sa una, hindi ko agad naintindihan ang eksena. May isang lalaking armado, nakatayo. Sa harap niya, may isa pang lalaki, nakaluhod. Kahit madilim, halatang sundalo siya sa postura at suot. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya nagsasalita. Napatigil ako. May kung anong mabigat sa dibdib ko habang pinagmamasdan ko sila. Gusto kong isipin na may checkpoint lang o baka may interogasyon. Pero may kakaibang tensyon sa hangin. Walang sigawan, walang usapan. Biglang gumalaw ang armado. Mabilis. Hindi ko na nakita ng malinaw ang sumunod na galaw. At sa isang iglap lang, isang marahas na paghampas ng itak sa liig. At pagkatapos nun, bumagsak ang nakaluhod na sundalo sa lupa. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Parang may nagyayelong tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Sa dilim, nakita kong nangingisay ang katawan ng sundalo. At doon ako kinabahan ng todo. Pakiramdam ko, anumang oras ay lilingon ang armado. Parang pakiramdam ko, maririnig niya ako kahit nasa loob ako ng bahay. Napaatras ako, dahan-dahan, pilit na hindi gumagawa ng ingay. Pero sa sobrang takot, nanghina ang mga tuhod ko. Hindi ako makatayo ng maayos, kaya gumapang ako. Gumapang ako palayo sa bintana, pilit na pinipigilan ng sarili kong umagulgol. Ang bawat segundo, pakiramdam ko, katapusan ko na. Iniisip ko na lang, wag lang sana akong makita. Makalipas ang ilang segundo, sa kabutihang palad, walang sumunod na yabag, walang bumukas na pinto. Nakabalik ako sa loob ng bahay, pero hindi na ako nakatulog. Magdamag akong gising, nanginginig, nakikinig sa bawat tunog sa labas. Pagdating ng umaga, wala akong ibang naisip kundi umalis. Hindi ko na hinintay ang kahit ano. Hindi ko na kinausap ang kapitbahay. Hindi ko na inisip ang mga gamit ko.
umalis ako ng Marawi. Dala lang ang kaba at takot. At parang sumpa, kinabukasan mismo, nagsimula ang kaguluhan, putukan, sigawan at mga takbuhan. Doon ko na lang sa malayo nalaman ang lahat. Doon ko na lang naunawaan kung gaano kalaki ang mangyayari. Pero kahit anong paliwanag ng balita, kahit anong analisis ng mga tao, hindi na mabubura sa isip ko ang gabing yon. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lisel. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Ang bawat tunog, bawat anino, bawat galaw sa paligid ay tila may buhay. Kasama ko ang tatay ko. Pauwi mula sa isang lugar na hindi ko nasasabihin. Tahimik ang paligid pero ramdam namin na may mali. Habang naglalakad kami, may lumitaw na lalaking armado sa harap namin. Nag-angat siya ng baril at hinarangan ng daan. Hindi siya nagtanong, hindi nagpakilala. Halos hindi kami makagalaw. "Hindi kayo makakadaan," sigaw niya, at naramdaman ko ang pagbabanta sa boses niya. Kinabahan ako. Nakita ko sa mukha ng tatay ko ang determinasyon. Alam kong hindi siya papayag na may makakapigil sa pag-alis namin. Lumapit siya sa lalaking armado. Tahimik lang siya, pero ramdam ko ang tensyon sa bawat galaw niya. Parang bumagal ang oras. Bigla, ginawa niya. Hindi ko na muling malilimutan ang eksenang yun. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tatay ko na pumatay ng tao. Hindi ko maipaliwanag ang takot, ang pagkagulat, ang halo ng pagmamahal at pangamba sa kanya. Sa kabila ng nakakagimbal na pangyayari, alam kong may dahilan siya. Dati siyang rebelde, ngunit nagbago siya para sa amin matapos mawala ang nanay ko. Ngayong gabi, muli niyang ginamit ang tapang at ang karahasan para protektahan ako. Ang lalaking armado ay bumagsak. Walang oras para magduda. Agad naming iniwan ang lugar. Naglakad ng mabilis. Halos patakbo na. Hindi na kami lumingon. Hindi ko na rin po ididetalye kung paano niya pinatay yung lalaki. Hindi ko na maalala ang eksaktong daan na dinaanan namin. Ang bawat hakbang ay tila lumalamon sa takot at pagod ko. Ramdam ko ang bigat ng bawat sandali, ang tibok ng puso ko na hindi na mapipigilan. Pagkatapos ng gabing yon, nakarating kami sa tutuluyan namin. Hindi ko na rin sasabihin kung saan. Ang mahalaga lang, ligtas kaming nakarating doon. Ngunit ang alaala ng gabing yon, nang unang beses kong nakita ang tatay ko na pumatay, ay hinding-hindi ko makakalimutan. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko ang eksenang yun, naninigas pa rin ang katawan ko. Ngunit alam ko rin, sa kaibuturan ng puso ko, yun ang gabi na nagligtas sa amin. At mula noon, hindi na kami bumalik sa lumang bahay. Hindi na kami muling bumalik sa lugar kung saan nangyari ang lahat.